Alright, hello, what's up mga lods? Nandito na naman ako. So, pasensya na at matagal tayong hindi nakapag-upload ng video, no? So, ngayon lang ulit. So, ayan mga lods, meron tayong pag-uusapan ngayon, no? Tungkol to sa gulong mga lodi, no? So, dating gawi, habang bumabiyahe ako, kwentuhan tayo mga lodi. So, let's go! So, medyo late na ako mga lods. At mag-aalas 6 na. So actually mga lodi, pa-quit na talaga ako sa YouTube, no. At napatuloy lang ako kasi napaisip ako na na may mga nanonood pa sa atin at may mga naniniwala pa, kaya nagpatuloy ako ulit. Salamat mga lodi, salamat sa patuloy na pagsuporta. At sa mga nagpi-PM pala o nagme-message, tapos sa mga nagko-comment, pasensya na kayo mga lodi at hindi ko kayo na-reply na. Hintayin nyo lang, magre-reply ako dyan mga lods. Ngayon lang kasi ako ulit nakapagbukas ng YT, no? Na-busy kasi ako sa work. Gusto ko na sana mag-resign para para makapag-focus na ako sa mga ganito, no. Grabe, wala nang madaanan, no. Grabe naman mag-park to si bossing. Ba talaga pag mga mayayaman, no? Wala nang pakialam eh. So ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa gulong, kasi napakarami na nanghihingi ng feedback dun sa pagpapalapad ko ng gulong, no. Ano daw ba yung nagiging advantage tsaka nagiging disadvantage ng pagpapalapad ko ng gulong, at ano rin yung setup ko dito sa sa rouser ko, anong sprocket combination yung ginamit ko para ma-balance ko yung yung pagbabago dito sa aking bagong gulong, no, bagong tires. So recap lang tayo mga lods. Yung gulong ko pala o yung tires ko ay naka 100 sa harapan, tapos sa likuran ay 130. So yung stock nito ni Rouser mga lodi is 90 sa harap tsaka 100 sa likod. So nagpalapad ako sa likod, tapos sa unahan syempre konti lang, 10. Yan. So kung magpapalapad kayo mga lods, ang pinakamalaking pwede nyong ilagay sa likuran ay 140. Kung stock yung kung yung gagamitin yung swing arm yung stock, no? Kasi yung stock nito 140, pinakamalapad na malalagay nyo. Pero kung gusto nyo mas malapad pa, palit na lang kayo ng swing arm. Pwede naman yun. Sa harapan 110 ata kung yung stock yung yung fork na gagamitin nyo. Okay. So ito na nga, huwag na natin patagalin pa. Ang magiging disadvantage muna tayo sa pagpapalapad ng gulong. Ito yung mga napansin ko. Number 1 dyan, parang bibigat yung motor nyo. Ayan, mapapansin nyo yan sa arangkada. So parang ang bigat dalhin ng motor. Siyempre kasi lumaki na yung gulong natin, kaya bumigat din yung yung motor natin. Yan, ako talaga nanibago talaga ako noon, kasi dati arangkada ko talagang harurot kaagad eh. Ngayon para akong may angkas lagi o may dala akong mabigat na bagay, no. Hindi naman ganun kabigat, parang saktuhan lang. So maninibago kayo dyan mga lodi. So next na disadvantage natin mga lods. Pasensya na, mabilis tayo late na kasi ako eh. So next na disadvantage, since mabigat na yung yung gulong nyo, so syempre nangangailangan nyo ng dagdag power, no. Ang mangyayari yan kapag kumukuha ng power yung motor nyo, o nangangailangan ng power, syempre lalakas din sa gasolina yan. So ayan, lalakas yan sa gasolina mga lods. Ako
Nagko-consume ako ngayon ng I think nasa 40 km per liter. Was-was mode yun pero kapag tipid mode 45, mga ganyan. So laki ng pagbabago mga lods. Dati nakaka-50 pa tayo na tipid mode. Alright mga lods, so punta naman tayo sa advantage, no? Ang pinaka-advantage nito, pagpapalapad ng gulong mga lods, smooth yung pagdaan nyo sa mga mga rough road, or alam niyo yung mga kinayod na na kalsada. Yan. Smooth yung pagdaan nyo doon kasi ang lapad na ng gulong nyo unlike dun sa manipis. Talagang mapadaan kayo ng rough road talaga. Na kayo para kayo nakikipaglaban nun sa sa silinyador. Ay, sa silinyador, sa sa inyong sa handle. Yan. Makabig. Pero ngayon talagang kahit papadaan ako doon sa kinayod talaga na daan, grabe, di ko ramdam Tsaka sa mga rough road or yung mga maliliit na merong lubak-lubak, yung mga maliliit lang na lubak, yan tulad yan, ayun di ko ramdam guys. Yan talaga, ang sarap. Tapos kapag sa kurbada, ito isa pa, ang sarap niyang i-lean. Alam niyo yung lean, yung parang banking yan. Banking talaga yung lean. Yan. Ang sarap guys. Parang solid. Ang bagal naman nito ni Bossing. Kinuha pa niya isang linya. Pwede ka naman dito Char. Kaya nga two-way Okay. Wala, dumadami na yung sasakyan. Late na tayo. So, yan yung aking disadvantage and advantage sa sa pagpapalapad ng gulong mga lods. Ayun yung napansin ko. Ang next na pala na gagawin ko mga lodi ay nakabili kasi ako ng 1540 na sprocket combination. Kasama na yung chain dun kapag bibili kayo ng set, kasama lagi yung chain. Kumbaga sprocket chain set. Sayang naman kaya ikakabit ko na. So baka sa susunod, o baka bukas yan, para ma-upload na natin kaagad para marami kaagad tayo ma-upload. Then yung visor, papalitan natin yan. Try natin yung pang pang Aerox yung malaking visor ng pang Aerox. So kung may nakatry na dyan, pati naman. Okay mga lodi, yun nga, umihingi ako ng pasensya ulit. Ngayon lang ako nakapag-upload ng video. And shoutout tayo sa susunod, ipunin ko ililista ko muna. Biglaan kasi itong video kasi ang dami nagre-request ng feedback ng nung pagpapalapad ko ng gulong. So ipunin ko yung shoutout tayo sa next video. Maraming salamat mga lods. Salamat sa patuloy na pagsuporta. Bye bye and peace out.